Kabuhayan at industriya ng mga sinaunang Pilipino, livelihood and industry of early Filipinos. This is our topic for today. Tingnan ang nasa larawan. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Yes, ito ay tungkol sa paghahabi or weaving. How about this? Yes, that's right. Pagsasaka or farm. Our topic is all about pangkabuhayan or livelihood noong unang panahon. So, noong unang panahon, ang mga sinaunang Pilipino ay may malawak at iba't ibang ekonomiya na nagbibigay daan sa kanila upang mapanatili ang kanilang mga komunidad at umunlad sa kanilang kapaligiran. So, ang kanilang kabuhayan at industriya ay kinabibilangan ng agrikultura or agriculture, pangingisda or fishing, pangangaso or hunting, pangangalap or gathering, and paggawa ng mga kasanayan, pati na rin ang kalakalan at komersyo, craftsmanship, as well as trade and commerce. So, let's talk about agriculture or agrikultura. Ang kanilang sistema ay ang pagkakaingin na kinapapalooban ng paglilinis ng bahagi ng kagubatan sa pamamagitan ng pagsunog at pagkatapos nagtatanim na sila ng pananim sa matatabang lupa, or they call it kaingin system. Okay? So, mga pananim. Ang mga pangunahing mga pananim ay kinabibilangan ng mga root crops tulad ng gabi at yam na mas madaling itanim at angkop sa tropical na klima. So, the primary crops included root crops like yams, taro, which were easier to grow and suited to the tropical climate. So next is we have this pangangaso at pangangalap or hunting and gathering. So hunting in the prehistoric Filipinos, they hunt animals for food and they use primitive tools and weapons made from stone, bones, and wood. So, nangangaso sila ng mga usa, baboy ramo, at mas maliliit na hayop tulad ng mga ibon at butiki. So, they hunt for food. Pangangalap naman, no, gatherings. Nangangalap sila ng mga makakain na halaman, prutas, mani, ugat, at berries. Ang pangangalap na ito ay mahalaga sa kanilang diet or dietas at nagbibigay ng maaasahang pinagkukunan ng pagkain kapag mahirap ang pangangaso. So they gathered different kinds of fruits like fruits, nuts, roots, and berries. Kung hindi sila makapag-hunt, nangangalap sila ng mga pagkain like mani or mga prutas. Next is pangingista. Isa ito sa kanilang pangkabuhayan. Mga paraan. Ang pangingisda ay isang mahalagang aktibidad ng mga tao noong unang panahon, lalo na para sa mga nakatira malapit sa anyong tubig. So they used spears, traps, and simple nets made from plant fibers to catch fish, crabs, and shellfish. So mga kasangkapan, gumagawa sila ng mga kasangkapan sa pangingisda mula sa buton at kahoy na nagpapakita ng kanilang katalinuhan sa paggawa or paggamit ng mga kagamitan na likas na yaman. So they are so skilled and so smart, no, nung unang panahon, no? And then let's talk about handicrafts at paghahabi or weaving. Noong unang panahon, naghahabi sila ng mga iba't ibang gamit mula sa abaka. So, naghahabi sila ng tela mula sa abaka or bulak. So, they made baskets from rattan or bamboo and other plant fibers. Gumagawa din sila ng palayok at banga mula sa luwad para sa iimbakan at paglulutuan at mga kalakalan. So,
kalakalan at barter. Noong unang panahon, uso rin ang kalakalan at barter, no? Or trade and barter. Nakikipagpalitan ng mga kalakal tulad ng palayok, tela, kasangkapan, at mga produktong agricultural sa mga karatig komunidad. So, they trade, local trade bartering goods like pottery, textiles, tools, and agricultural products with neighboring communities. So they are not using money, no, but they trade and barter. At pagmimina at paggawa ng mga metal. So mining or and metal work. So gumagawa din sila ng mga kasangkapan, armas at alahas mula sa metal. So at gumagawa sila ng bangka tulad ng balangay na ginagamit sa pangingisda, transportasyon at kalakalan. So, ang mga bangkang ito ay mahalaga sa mga gawaing pandagat at nagpapakita ng advanced na teknik sa paggawa ng bangka. So, the Filipinos, no, even before they are really skilled and smart people, pag-aasin. Meron din silang pag-aasin, no? No unang panahon, ang mga sinaunang Pilipino ay nagtutunaw din ng asin sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng tubig sa dagat o tubig dagat. Ito ay mahalagang industriya dahil ang asin ay mahalaga sa pagpapanatili at pampalasa ng pagkain. No? Mahalaga din ang pag-aasin dahil nung unang panahon, wala pang technology, wala pang refrigerator, so they preserve their food gamit ang asin. Okay? Ang mga tinapyas o kasangkapang bato nung ngayon hindi na natin ito masyadong ginagamit. But alam nyo ba, nung unang panahon ang mga tinapyas na kasangkapang bato or flake stone or chip stone are their tools, no? Gamit ito para sa pangangaso, pagpoproseso ng pagkain at paggawa ng mga kasangkapan. So, noong mayroon kasi tayong panahon ng bato at panahon ng metal. Nung panahon ng bato, ginagamit nilang kasangkapan ay bato. Panahon ng metal, ang mga kasangkapan naman ay gawa mula sa metal. So, ang mga industriyang ito ay gawaing pangkabuhayan ay nagpapakita ng talino at kakayahan ng mga sinaunang Pilipino. Their ability to utilize the natural resources around them combined with their skills in various crafts and trades allowed them to build a thriving society. So now, let's talk about historical periods or panahon ng kasaysayan. Let's compare, no, paghambingin natin ang mga panahon ng kasaysayan. So first is panahon ng prehistoriko. Ang panahong ito ay bago magkaroon ng mga nakasulat na tala or time before written records. Wala pang papel, no? Wala pang written records, only words, verbal. So, ito ay tinatawag na panahong prehistoriko. Next is panahong historiko. Ang panahong ito ay the time after the intervention of writing where events are documented. So, nakasulat ang mga nangyari. So, panahon matapos maimbento ang pagsulat, kung saan ang mga kaganapan ay naitala. There were records already. Okay? Next is panahon ng bato. No? Sa panahong ito, inilalarawan ng paggamit ng mga kasangkapang bato. This is what I mentioned earlier. So, nahahati ang panahong bato sa dalawa. First is Paleolitiko at pangalawa naman Neolitiko. So, ang panahong Paleolitiko, ito ang yung panahon ng pangangaso at pangangalap or hunting and gathering. So, people were hunting, no, to have food. And then, ang Neolitiko naman is all about farming and settled communities or pagsasaka at mga
at mayroon ng mga permanenteng pamayanan. So ito yung panahon ng bato. People start to build their shelter during the Neolithic stage or age. Next is panahon ng metal. So ano naman ang panahon ng metal? Ang panahon ng metal ay panahon kung saan unang nabuo ang mga kasangkapang metal at sandata. So there were different ages. First, the Copper Age. Ito yung panahon ng paggamit ng metal, particular ang tanso or what we call this copper, no? And then the second one is Bronze Age. Ang panahon na inilalarawan ang paggamit ng bronze or halo ng tanso at lata or what we call this time um, an alloy of copper and tin, the combination of copper and tin. The Iron Age naman ang panahon na inilalarawan ng paggamit ng bakal para sa mga kasangkapang sandata. Let's compare this sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang panahon natin ngayon? So this time, our modern period, no? Kasalukuyang panahon inilalarawan ng makabagong teknolohiya, industrialisasyon at globalisasyon. So nowadays we have this advanced technology, very advanced, and industrialization or realization or and globalization. So technology, let's talk about technology. We have this extensive use of computers. We have cell phones na, internet, and advanced machinery. This is the modern period. And we are living in the modern period. Are we not blessed? Yes, we are. We are enjoying technologies. We are enjoying the easy kind of life. And it says that mayroon talaga ang pagbabago, no? Change is constant from prehistoric to historic to bato, metal, and now the modern age. We can see the constant change. Everything is changing. And you know what? Please let us be reminded in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Magbabago man ang lahat, but ang Diyos ay hindi magbabago kailanman. No? Ang pag-unawa sa mga panahon ng kasaysayan ay nagbibigay diin sa halagang halaga sa pananampalataya, no? Tulad ng matalinong pamamahala ng mga yaman, pagtanggap ng paglikha at pag-unlad at pagpapahalaga sa suporta ng komunidad. It also emphasizes resilience and adaptability and the appreciation of past lessons. In Colossians 3:23 it says, "Whatever you do or work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters." So, pero tandaan natin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago. Sana you've learned a lot today. Thank you for watching. I hope you learned something new today. Don't forget to subscribe, like, comment down below what will be our next topic. And don't forget to share this to your friends. And if you've learned something new today, please comment down. Thank you.